Amen, amen, and amen. The ministry that gives life. Ito po ang magiging tema ng ating pong pag-uusap. At alam po ninyo mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong topic na ito na ating pag-aaralan sapagkat tayo po bilang mga mananampalataya ay hindi po tayo naka-confide or hindi po tayo nakakulong lamang sa apat na sulok ng ating pong church sanctuary. Hindi po tayo nakakulong lamang sa apat na sulok ng ating mga tahanan, kundi tayo po ay marami po tayong mga nakakasalamuha sa ating pong buhay. Marami po tayong mga activities na ginagawa. At importante bilang mga Kristiyano na maunawaan po natin ngayong araw na ito na meron pala tayong ministeryo na ginagampanan, ministry. At alam po ninyo, when we talk about ministry, hindi lamang po ito nakapaloob sa mga pastor, sa mga church elder, or sa mga church leader, but it speaks to all of us. When we say ministry, ibig sabihin po nito ay kung ano po yung ating mga ginagawa para po makapagdulot ng paglilingkod sa mga tao pong nakapaligid sa atin one way or another. Basahin po natin yung pong ating Bible reference, our Bible verse, 2 Corinthians chapter 3 verse 6. At sa ating pong pagbabasa mga kapatid ay dalangin ko na mag-sink in kaagad sa atin yung pong ating Bible verse kasi mismo yung ating Bible verse ay dito pa lamang ay makikita na natin kung ano ang bunga ng ministeryong nagbibigay buhay para po maging bahagi po ng ating paglilingkod sa ating pong pag-araw-araw na buhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 6 mga kapatid. Ang wika po ni Apostle Paul, God has made us sufficient as minister of the new covenant, not of the letters, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Okay, so doon po natin kinuha yung titulo po ng ating title topic, ang wika pong ganoon ni Apostol Pablo, The Spirit gives life. So kung ano man po itong binabanggit po ng Bible na ito na The Spirit gives life, yan po dapat ang ating maging ministry. Bakit po mga kapatid? Umpisahan na po natin. Dito po sa ating binasa mga kapatid, there are two kinds of ministry na binanggit po si Pablo. Dalawang uri po ng ministeryo na nahayag po sa Bible. Number one, the letter that kills, and that is the law. Walang iba kung hindi po ang kautusan. At yan po ang tinawag ni Pablo na Old Covenant. So mga kapatid, the first ministry mentioned in this verse sa ating pong binasa, ang wika pong ganun ni Apostol Pablo ay ang ministry that kills. Walang iba kundi po ang letter. Ngayon, ang tanong po, ano ang katibayan mo, Pastor Ephraim, na and definitely mga kapatid, this letter that kills, itong titik na ito na pumapatay, letter ang pumapatay na walang iba kung hindi po ang kautusan. Ito ang Old Covenant. Definitely, this is the ministry that we don't want to have in our lives. Maniwala po kayo mga kapatid, na hindi po ito dapat ang ministeryo o ang paglilingkod na meron tayo or nakikita po sa atin. You know why? Because this letter that kills, walang iba kung hindi po ang kautusan, ang wika po ito po ay pumapatay. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, do you want to have a kind of ministry that kills? Gusto niyo bang magkaroon ng isang paglilingkod o ministeryo na kayo po ay nakakapatay? Mabigat yata yung pastor. Opo, mga kapatid, totoo po. Kaya nga po sabi ko sa inyo, bilang mga anak ng Diyos, mapalad po tayo dito po sa Grace Community Church of Christ sapagkat nauunawaan po natin ang New Covenant.
Dahil po again, ayon po sa ating binasa, the law o the letter that kills ay walang iba kung hindi po ang kautusan. Yan po ang tinatawag ni Pablo na the Old Covenant. Ngayon, eto mga kapatid, Pastor Ephraim, ano po ang katibayan ninyo na yung binabanggit po dyan na the letter that kills o letrang pumapatay o titik na pumapatay ay walang iba kung hindi po ang kautusan? Eto, basahin po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Remember, yung pong ating Bible verse ay 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Pero ibaba lamang po natin ng konti sa verse 7, ito ang katibayan na yung pong titik na pumapatay ay walang iba kung hindi po ang kautusan. Tignan po ninyo, 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan, again, binanggit po yung word na kamatayan, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan, ministry of death, na nauukit sa bato. Okay, mga kapatid. Let me slow down you and me. Yan. Pareho po tayo medyo mag-preno-preno para po ma-realize natin yung pong ating gustong ipaliwanag dito. Nakita po ba ninyo, mga kapatid, na doon po sa binasa po natin ay tinawag po ni Pablo na yung ministeryo ng kamatayan ay nakaukit sa bato? Remember, sabi nga po natin, the letter that kills is the law. At ngayon binabanggit po ni Pablo rito na yung pong ministeryo ng kamatayan or ministry of death ay nakaukit po sa bato. Ano ang katibayan mo, Pastor Ephraim, na yung ministeryo na pumapatay na nakaukit sa bato ay walang iba kung hindi ang kautusan? Ito po, mga kapatid, Exodus chapter 31 verse 18. Ito po yung moment na after po isulat mismo ng daliri ng Diyos doon sa dalawang tapyas ng bato, niletra, ika nga po, niletra ng Diyos yung 10 utos sa mga bato. Ito po ang sabi, Exodus chapter 31 verse 18. At kanyang ibinigay. Sino po yung kanyang? Ang Diyos. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kaniya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Remember mga kapatid, diyan po sa bundok ng Sinai, diyan po ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Again, reading from this verse. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ito, ang 2 tapyas ng patotoo. 2 tapyas ang patotoo. Ibig sabihin yung 2 bato ng kautusan. Yung pong word na patotoo, it refers po sa laws or sa commandments. At kanyang ibinigay ang 2 tapyas ng bato o 2 tapyas ng patotoo, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, I hope nakalagay pa po dyan sa ating PowerPoint yung pong 2 Corinthians 3:7. Balikan lamang natin. Ngunit, kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nakaukit sa bato. Okay? So maliwanag po yan. Yung pong ministry na pumapatay, yung pong paglilingkod na pumapatay na walang iba, sabi ko nga po, ay ang kautusan at tiniyak po natin na yan po ay kautusan dahil po dito po sa Exodus 31 verse 18, ang sabi po ng Bible, at ibinigay ng Diyos kay Moises ang alin? Ang 2 tapyas ng patotoo, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Sa madali pong salita mga kapatid, hindi po ako magbibintang, pero titiyakin ko po sa liwanag ng banal na kasulatan na yang tinutukoy po ni Apostol Pablo na ministeryo ng kamatayan na nakaukit sa bato. Hindi po ako ang nagsabi, si Apostol Pablo po ang nagsabi sa patnubay at kapangyarihan at inspirasyon ng Holy Spirit na according sa 2 Corinthians
chapter 3 verse 17 na ang ministeryo ng kamatayan ay nakasulat o nakaukit sa bato, at niliwanag naman po sa Exodus 31:18 na mismo ang 10 kautusan ay iniletra ng Diyos doon po sa 2 tapyas ng bato. Ibig sabihin, mga kapatid, the first ministry that was given was the ministry of the law, and that ministry gives death. Yan po ang ministeryong nagdadala po ng kamatayan. And just to remind you, mga kapatid, the very first day nang tanggapin po ni Moises ang dalawang tapyas ng bato na yan, pagbaba po niya ng bundok, nang makita po niya na ang bayan po ay nagwawala, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan po ng gintong guya, these people, they had break the first law and second law, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Nagkaroon po sila ng ibang Diyos, golden calf. At yung number 2, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang anyo sa langit o sa lupa man, na iyong sasambahin sila bilang iyong Diyos. At sinamba po yun ng bayang Israel. Kaya po ang ginawa po ni Moises sa galit po niya ay kanya pong ibinato ang 2 tapyas ng batong ito, at nung araw din pong yun ay 3,000 ang namatay ng dahil po sa paglabag nila sa kauna-unahang kautusan. Yan po ang reference ng binabanggit ni Pablo nang sabihin niya na ang aming ministeryo ay ministeryong nagbibigay ng buhay, hindi ng letrang pumapatay, sapagkat ang letrang ito na kautusan ay pumapatay, datapwat ang aming ministeryo ay ministeryong nagbibigay ng buhay. Yan po ay walang iba kung hindi po ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen and amen. And that comes to our number 2. The Spirit that gives life ay walang iba kung hindi po ang grace, and that is the new covenant. Ito po yung binabanggit po ni Apostol Pablo na that God made us sufficient of the ministry of the new covenant. Wow! Sa madali pong salita, mga kapatid, mula po sa bibig ni Apostol Pablo, ay kanya pong pinatotohanan na kung meron man pong ministeryong tinanggap siya sa Panginoon at yun po ang kanyang ibinabahagi sa mga churches po na kanya pong pinupuntahan, na kanya pong pinaglilingkuran, ay hindi po ang ministeryo ng titik, ng letrang pumapatay, hindi po ang kautusan, kung hindi po ang kanya pong ministeryong itinuturo, ipinapangarap, ibinabahagi, ay walang iba kundi ang ministeryong nagbibigay buhay, walang iba kung hindi po ang ministeryo ng biyaya sa ilalim po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Can we all say amen? And can we give the Lord a clap offering, church? Hallelujah! Amen, amen, and amen. Now, mga kapatid, na-establish na po natin yan that the ministry that gives life is the ministry of grace. Reviewin lamang po natin, mga kapatid. The ministry that kills, the letter, is the ministry of the law. The ministry that gives life in the Spirit is the ministry of grace. Kaya po ngayong gabing ito, ulitin ko po, mga kapatid, tayo po ay dumarating sa panahon na mahalagang maunawaan ng bawat mga simbahan, ng bawat mga born-again Christian, ng bawat evangelical churches. Ang katotohanan, tayo po ay dinadala na ng Diyos sa realisasyon na tayo po ay dapat bumalik sa tinatawag na kadalisayan ng ministeryo po na nagbibigay po ng buhay. Sa mahabang panahon, sa maraming mga taon, aaminin po natin yan,
na hindi po natin agad napagtanto ang pinagkaiba po ng Old Covenant at ng New Covenant, the letter that kills and the spirit that gives life. Aaminin po natin na marami pong mga simbahan noon at maging sa ngayon na ang naging ministeryo po natin ay pinaghalo po natin ang titik na pumapatay at ang espiritong nagbibigay buhay. Kaya lamang po, in my own observation as a pastor, kahit po yung mga nagtuturo po ng mixed ministry, mas lamang po yung ministry of death. Pagmasdan po ninyo, kahit mag-observe kayo sa mga social media, sa mga posting, sa mga FB account, karamihan po sa mga mababasa po ninyo ay puro po panawagan sa isang uri po ng buhay na lagi po nating sinasabing buhay na nakapagbibigay po ng kaluguran sa Diyos. Don't get me wrong mga kapatid, ako po ay sang-ayon at ako po ay agree na dapat po tayong mamuhay ng naaayon sa katwiran ng Diyos. Pero yung pong panawagan na kaya po tayo dapat mabuhay sa mga bagay na matuwid upang ang Diyos po ay magdala po ng kaluguran po sa atin, naniniwala po ako na hindi po ito ang tamang katuruan ng new ministry that gives life. But rather, the ministry that gives life ay ang ipaunawa po sa atin na kaya po tayo nabubuhay po ng matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat tayo po ay kinaluguran na ng Diyos sa pamamagitan po ng natapos na gawa ng kanyang anak na si Jesus doon sa krus. Can you all say amen? Hindi po tayo laban, again, sa mga tinatawag po natin mga panuntunan ng tamang pamumuhay. Kundi tayo po ay hindi po sumasang-ayon na upang ang Diyos po ay ibigan tayo, kaluguran tayo, ay gawin muna natin yung mga bagay po na iniisip po natin ito ang magdadala ng pabor ng Diyos sa atin. Doon po tayo hindi po nagkakaroon minsan ng tamang pagkaunawa pagdating po natin sa mga salita po ng banal na aklat. Kaya po ngayong ngayon pong gabing ito, ngayon pong gabing ito, we just want again to remind everybody that there are two kinds of ministry that mentioned in the Bible. At hindi po ako ang nagsabi niyan. The first ministry is the law, and Paul calls it the ministry of death, the letter that kills. Ang tanong po ito mga kapatid, do you want your ministry to be known as the ministry that brings death? Kayo po bilang Kristiyano, kayo po ba ay nagnanais na kayo po ay mapagkilala o ma-identified kayo bilang isang nagtuturo o nagtatanyag ng isang ministeryo na ang totoo po ay pumapatay? Bakit po? Because you are bringing and emphasizing na ang kaluguran ng Diyos ay bago tayo kaluguran ng Diyos, kinakailangan 100% as if may nakagawa naman, wala naman talaga, na para bagang totoong kaya nating gawin ng buo para tayo kaluguran ng Diyos at tumanggap ng kanyang pabor. Ang hindi lamang po natin alam, ito palang ganitong uri po ng ministeryo ay nagdadala po ng kamatayan. Now, church, ako po, as for me and my household, again, I will choose that my family and your family as well, nawa ito po ang ating maging panuntunan po ng ating pong paglilingkod. Wala pong iba kung hindi po ang ministry that gives life. Yung po bang mga kapatid na yung mga taong nakapaligid po sa atin, nabe-bless po sila because the truth is the life that we are sharing, the life that we are showing to them ay reflection po na tayo po ay tumanggap ng kagandahang loob po ng ating Diyos. Halimbawa po mga kapatid, I want you to give an attention to the word minister of the New Covenant. Yung binanggit po ni Pablo na minister of the New Covenant. We receive the ministry of the New Covenant. I want you to give an attention to the word minister of New Covenant. The word minister. Ministry or minister speaks of the kind of service or a kind of serving you offered.
Ano po ba ang ibig sabihin po ng ministry, mga kapatid? Ulitin ko, mga kapatid, when we say ministry, hindi po tayo nakakulong sa idea po ng mga pastor, mga elders, mga church leaders, o yung mga nagtuturo lamang ng Bible. When we say ministry, it speaks about the kind of serving or the kind of service you offered. Kahit kayo po ay hindi pastor, kahit kayo po ay hindi church elder, kahit kayo po ay hindi isang Bible teacher, pag pinag-uusapan po yung word na ministry that gives life, ito po ay nakatukoy po lahat sa atin. Tayo po, hindi po dito tinutukoy or sinisingled out na pag sinabing ministry, it's all about the pastor, the Bible teacher, or the Bible preacher. Hindi po, mga kapatid. Ngayon pong gabing ito, I want to be cleared, or I want to clear to you, na when we say ministry or minister that brings life, ito po ay tumutukoy po sa iyo, sa kanya, at sa bawat isa po sa atin, no matter what kind of job or position you may have in your church or in our church. Hindi po pinag-uusapan dito kung ano pong posisyon, kung anong trabaho meron ka sa simbahan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, tayo po bilang mga tao, the truth is, and I'm talking of Christians, kayo po na nasa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoon, kayo po ang tinutukoy po ng ibig kong sabihin na when we talk about ministry, ibig sabihin po niyan, anong uri, no? Pag sinabing ministry, the service you offered, yung paglilingkod po na iyong ibinibigay. So ngayong gabing ito, I'm talking of not Bible teacher, not pastors, not Bible preacher, but I am talking of every individual person na mga mananampalataya sa uri po ng buhay na meron po tayo po ba ay nakakakitaan ng isang buhay na nagdadala po ng buhay sa ating po mga taong nakapaligid po sa atin, o ang ating bang buhay ay hindi po pala natin alam, ay nakapagdadala po pala tayo ng kamatayan sa iba. Medyo matindi po yan, mga kapatid, ha? Matindi po yan. Ulitin ko po. Are you aware to the ministry that you are having, that you share to the people around you? Kayo po ba ay Tagalog ng aware? Kayo ba ay merong kamalayan? Kayo po ba ay sabi nga ay nalalaman nyo ba, natitiyak nyo ba na yung inyong pong pag-uugali, na yung pong inyong pagkatao bilang, again, tinutukoy ko po bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya. I am not referring to the people of the world. I'm only referring to those who believe to Christ and to those who understood grace. Ano po, dahil maraming mga mananampalataya, ulitin ko, nakapag-aral po tayo ng biyaya, naunawaan po natin yung biyaya, naunawaan natin that we are saved by grace alone through faith, and yet, after po nating maligtas sa biyaya, but nevertheless, yung pong ating buhay, hindi po nakakakitaan ng tinatawag po na biyaya, sapagkat yung pong ating ini-offer sa mga taong nakapaligid po sa atin, ay tila baga isang uri po ng buhay na imbis na sila po ay madagdagan po ng buhay, ang wika po ay baka po sa ating mga ginagawang paglilingkod sa kanila, sila po ay nadadalhan po natin ng kamatayan. Why po? Because the ministry that we are offering is not the ministry that brings life. Meron po akong tanong sa inyo, mga kapatid. Does the service you offer to the people around you brings death or it brings life? Punahin nyo nga po for the meantime, as we are listening right now, magbulay-bulay nga po tayo habang pinag-uusapan po natin itong tinatawag na paksa po na the ministry that brings life. Honestly speaking, mga kapatid, kayo po bilang Kristiyano, tingin niyo po ba yung pong uri ng buhay
na naipaglilingkod po ninyo sa inyo pong mga kasambahay, sa inyo pong mga kamag-anak, or kung kayo po ay nagtatrabaho sa isang opisina, sa mga ka-office mate ninyo, or especially sa mga church brethren ninyo, that's the kind of life na meron po kayo sa kanila when you are in their presence. Isang uri ba ng buhay na nakapagdadala po sa kanila ng buhay? Ano po? O maaaring yung pong ating uri po ng pakikitungo po sa kanila, the way we live, the way we treat them, ay imbis po na buhay, nagdadala po ng kamatayan. You know why? Ito po mga kapatid. Because ang hindi pala natin alam, yung pong ating pong buhay na ito sa pang-araw-araw, hindi pala natin alam na tayo po pala ay nabubuhay sa isang paraan sa pamamagitan po ng panuntunan ng kautusan. Anong medyo malalim yata yun. Pastora, anong ibig mong sabihin na hindi pala namin alam na meron kaming uri ng buhay na ang uri pala ay nasa panuntunan ng kautusan? Ito po mga kapatid. Again, walang Kristiyano na may gusto na yung buhay po natin, instead of bringing life, might as well bring death. Huwag po kayong lalayo Ano ang nagbibigay po ng kamatayan? Ang kautusan. The letter kills. Ano po ang nagbibigay ng buhay? Grace. The Spirit gives life. Kaya kailangan po maging maliwanag po sa atin what kind of life we are sharing to the people around us. Because if we are not careful enough, tayo po ay believers of grace, and yet the way we live, the way we treat people, the way we share our lives, mukhang hindi po uri po ng buhay na nakapag-minister ng grace, but rather we are sharing to them the law. Na hindi lamang po natin alam, unintentionally, maaaring ito nga po ang aking term, unintentionally, ay hindi po natin sinasadya na dahil pala tayo po ay nabubuhay sa isang uri ng buhay na nasa panuntunan po ng kautusan, nakapagdadala po tayo ng gradually, little by little, we are killing people softly. Alam niyo ba yung kanta na yan? Killing me softly. Kung meron nga makapag-research kung sino pong kumanta niya ang kanta na yan, yung Killing Me Softly with this song. Ayan. So, hindi pala ninyo alam, by living a life in the nature of the law, nakapagdadala po kayo ng death to those people around you. Ano po ang aking ibig sabihin mga kapatid? Ito po. The principle of law, ito po very important. The principle of the law, or the letter that kills, was demanding. Ang prinsipyo po ng kautusan, yan po ay demanding. No, pag sinabing demanding, hindi ko kayang tagalogin no? Pero pag sinabing very demanding ka naman. Kasi po, ang kautusan ay nakapokus po sa hinihingi sa iyo ng Diyos dahil sa kanyang utos. Halimbawa po, yung 10 utos, you shall not. So, it demands. At yung demands na yun ng Diyos, sa totoo lamang mga kapatid, hindi mo yan pwedeng wag sundin because the moment you violated the demand of the law, that brings death to your life.
the punishment, the curse. Kaya po sa Old Testament, under the Old Covenant, under the letter that kills, yan po ang nature ng kautusan. The law was demanding. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Huwag mong gawin yun, huwag mong gawin yun, huwag mong gawin yun. And the moment na yung pinapagawa sa iyo ay hindi mo ginawa at yung hindi pinapagawa sa iyo ay ginawa mo, that very sure, darating po sa iyo ang parusa, darating po sa iyo ang hatol, darating po sa iyo ang tinatawag na kamatayan. You may not die instantly, pero as you feel the guilt, siyempre, alam mong marami ka na nababiolate, so guilty ka na. So habang ikaw po ay patuloy at patuloy na nabubuhay na buong buo at napupuno, napupuspos ka ng tinatawag na guiltiness, that brings death to your life. Sa madali pong salita, mga kapatid, the principle of the law was demanding, and his nature is easy to judge. Okay. Unawain niyo po ito, mga kapatid. Ano po ang nature po ng kautusan o ng titik na pumapatay? Ito po ay demanding, easy to judge, critical in spirit, and fault-finding. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ulitin ko, ang kautusan, yan po ay nagde-demand. Siyempre may inuutos. Yan po ang kanyang nature, demanding siya. Wala kang choice. You have to do it. Pag hindi mo ginawa, the punishment will fall on you. The judgment will come to you. At dahil siya po ay demanding, pag nagkamali ka, ang isang nature po ng kautusan, easy to judge. Hatulang ka niya. Mali yung ginawa mo. Hindi tama yung ginawa mo. Okay? Wala kang choice. You will receive the judgment. Ano pa ang nature ng law? Critical in spirit. Pag sabing critical, mapanuri. Sinusuri ka niya, kinikriticize ka niya. From the word criticism, critic in spirit. Ang iyong espiritu ay mapagsuri, mapagpuna. Okay? Yan po ang nature ng law. At siya po ay fault finding. Hinahanap niya po sa iyo higit hindi kung saan ka nakagawa ng tama, kung hindi kung saan ka nagkamali. Iyan po ang nature ng kautusan. Ito po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Maraming mga mananampalataya na we are saying, hallelujah, we are saved by grace through faith. Hallelujah, we are a recipient of grace. We are so blessed by the grace of God. No? We always testify the beauty of grace na natanggap po natin sa ating buhay, and we are really enjoying the grace of God. Pero unconsciously, mga kapatid, maliban sa sarili mo na nabe-bless ka, that you are saved by grace, that you are blessed by grace, that your life receive a lot of favors from the Lord because of His grace. And yet, pag sinuri mo yung iyong buhay, ikaw yung uri ng tao na, ulitin ko mga kapatid, itong pinag-uusapan po natin ay nature. Ibig ko sabihin ito, mga kapatid, you may say na totoo po yun, pastor. Hindi pa ako naniniwala na yung 10 kautusan ang nagligtas sa akin, kundi ang biyaya ng Diyos. Okay, that's good. Yun nga po yung ibig kong sabihin eh. Pero maliban dun, ang iyong buhay, ang iyong personality, ang iyong pag-uugali, you are full of demanding to the people around you, or maybe you are a person asking or demand also to yourself. O ikaw yung uri po ng tao na you are quick to judge.
quick to judge. Madali kang humatol. Pag meron kang nakitang hindi tama sa paningin mo, you easily say, that's wrong. Easily to judge. Parang wala kang pinapalagpas. At lahat ng nakikita mo ay palagi kang merong puna. Ikaw ay mahusay kang criticizer. Sorry. Baka sabihin po ng iba, talent ko yung pastor. magaling kang mamuna. No? At higit po sa lahat, sabi ko nga po ay, madali kang makakita ng kamalian ng iba. Church, ngayon pong gabing ito, as our introductory message, I want you to realize na hindi po ibig sabihin na tayo po ay saved by grace. And yet, tayo naman po, the way we live our lives, naniniwala nga tayo po naligtas sa biyaya at hindi po sa 10 kautusan. Naniniwala po tayo po pinagpala sa biyaya at hindi po dahil po sa ating pong mga sangkaterbang mga pagsusumikap bago tayo pagpalain ng Diyos. Naniniwala tayo doon. And yet, mga kapatid, meron tayong namimiss na isang bahagi po ng ating pong pagkatao na hindi pala natin alam na meron pong isang hook na naikabit po sa atin yung kaaway. At ano po yun? Yung pong nature ng law. Na ang law po ay demanding. You are a kind of person that you have a lot of demands to the people around you. I-dig deeper pa po natin to in the weeks to come, sa mga Wednesdays to come. I-dig deeper pa po natin ito. Unconsciously, nahook tayo ng kaaway because we are a person na madali po tayong humatol. Easy to judge, quick to judge. Sabi nga po ng mga lessons na pag-aralan po natin sa mga nakaraang mga linggo o mga nakaraang po mga araw, madali po tayong bumato doon po sa mga nagkakamali. Di po ba? We are good criticizer. Madali po tayong mag-scrutinize ng mga tao, ng mga pangyayari. And then, sabi nga po natin, ang namamagnified po natin sa kanila, hindi po yung what is good in them, but what is ugly or what is wrong with them. May mga ganyan pong tao Hindi ko masabi kung talento nga po yan. Na mas madali niyang makita, mas nakikita niya what is ugly or what is not, what unpleasing, hindi maganda sa isang tao at little niyang makita yung mga maganda. Kayo po mga kapatid, matanong ko po kayo, are you a kind of person na you have a lot of demands to the people sa inyo pong katrabaho, sa inyo pong kaibigan, sa inyo pong office mate, o sa inyo pong mga churchmate? Ito pong gabing ito ay introduction, pero I want you to have a pagninilay-nilay ng inyo pong uri po ng buhay sapagkat pinag-uusapan po natin yung the ministry that brings life. Kasi po bilang pastor po ninyo, ako na po ang unang tututol at hindi ko po gusto na kayo po, unconsciously, hindi nyo alam, by being a demanding person, by being a quick to judge person, by being a critical in spirit person, or a fault-finder person, kahit pa hindi nyo gusto, kaya lang, dahil hindi ninyo alam, kaya ngayon pinag-aaralan natin, the letter kills. Maaaring hindi mo nga tinuturo sa kanila na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng 10 utos, and yet, the way you treat other people in your life is how the law works. Nagkakaunawaan po ba tayo, mga kapatid? Naunawaan mo ba na yung ibig kong sabihin?
Yan po ang principle ng yan po ang principle ng law. Kaya po ngayon pong gabing ito, let me tell you this, na sana po ay wag po tayong uri ng mga mananampalataya na minsan may mga mananampalataya, sila mismo ang laki ng kanilang demand sa kanilang sarili. Parang sila mismo, they are not satisfied to what they are doing. Dinedemand nila ang more sa kanila pong mga sarili. And sad to say, hindi lamang po nila alam na by doing that, sila po pala ay nagdadala po ng tinatawag po na kamatayan sa kanila pong sariling mga buhay. And sabi ko nga po mga kapatid, and also to those people that around us, na ayaw po nating mangyari. We don't want, tayo po bilang mga mananampalataya, we are saved by grace, we are saved through the Spirit that gives life, and that is the New Covenant ministry. And hopefully, habang tayo po yung nag-aaral po ng lesson na ito, ay makita rin po natin yung ating sarili na truly, the life that we are sharing to the people around us is a life that brings life to them and not a life that brings death. Alam po niyo, naalala ko po kung bakit po sinabi ng ating Panginoong Diyos na I have come to give you life and to give you life abundantly. It's because Christ is offering grace. Bakit po sinabi ng ating Panginoon na ako'y naparito para kayo bigyan ng buhay at ng kasaganaan ito? Because Christ came to give life by His grace. Yun po ang totoo nun. Kaya po nag-offer ang Panginoon, o kaya po ang Panginoon ay nag-offer ng buhay at ng buhay na masagana because what He is offering is grace. Hindi po tandaan niyo po ito, hindi po, read my lips, hindi po makapag-o-offer ng abundant life ang law. Hindi po makapag-o-offer ng abundant life ang nature of the law. Because the letter kills, yan po ang kanyang nature. So when Christ said in John chapter 10 verse 10 that I have come to give you life and for you to have it more in abundance, because ang ini-offer po ng Panginoon ay isang buhay sa ilalim po ng biyaya, because Christ Himself is the grace of God. Can you say amen? Pakalagay nga po natin, diyan po sa ating comment box, Christ Himself is the grace of God. Christ Himself is the grace of God. Kaya po, kung ang dala po ng Panginoon ay kautusan din, He could never offer a life abundantly because the letter kills. Can you say amen mga kapatid? Kung si Moises ay dumating at tinanggap niya ang kautusan, pero ang Panginoon po ay dumating, dala niya ay biyaya. Kaya po yung kautusan na binigay po ng Diyos kay Moises, yan po ang nagdala ng kamatayan dahil po sa kanilang pagsuway. Pero ang Panginoon ay naparito, hindi po kautusan ang kanyang dala, ang dala po niya ay biyaya. Kaya naman, nangako siya na sa ilalim po ng biyayang ito, you will receive life and life more abundantly under the grace of God. Kaya po ngayong gabi ito mga kapatid, yun din po ang gusto ko pong ipanawagan sa inyo. Let our lives be a manifestation of the ministry that brings life and not the ministry that brings death. Sabi nga po, beware mga kapatid. Beware. Are there any written rules in your homes to follow strictly? Meron po ba kayong mga pinapasunod ng mga nakasulat? Kasi yan po ang nature ng law, letter, di ba? Letter that kills. Are there any written rules? Or sabi nga po ay mga policies in your homes to follow strictly? Meron ba kayong mga pinapasunod na mga nakasulat na ibinigay ninyo sa inyong mga anak o sa inyong mga kasama sa bahay or whoever? Or kung wala naman po tayong mga written laws, are there any mga mental rules you keep in your mind
in which you expect people around you to perform or to follow? Or are there any mental rules? Maaaring wala kayong mga nakasulat, and yet sa puso ninyo, sa isip ninyo, ay meron kayong mga patakaran na pinatutupad sa ganang inyong sarili upang sundin ng mga taong nakapaligid po sa inyong kapaligiran. Sabi ko nga po mga kapatid, this is an eye-opener. If we live a kind of life na ganito po ang nature, next week pag-aaralan po natin, anong mga area po ng buhay ng mga taong, the truth is, because the Bible calls the law the letter that kills. Anong maaring area ng buhay natin o ng mga taong nakapaligid sa atin na hindi natin alam unconsciously by living a life under the letter that kills, and napapatay natin sa kanila. It could not, maaring hindi po yung kanilang katawang lupa, pero next week pag-aaralan po natin yung anong mga bahagi po ng buhay natin na pwedeng namamatay dahil po tayo po ay nasa ilalim ng panuntunan ng nature po ng kautusan. Kaya ulitin ko po mga kapatid, are there any rules written in your homes to be followed strictly, or mental rules you keep in your mind in which you expect people around you to follow? Minsan may mga taong ganyan. Ngayon, kapag po mga non-believers, I don't care mga kapatid. Kasi kung hindi po yung mananampalataya, what will expect? Pero tayo po bilang mga mananampalatayang nakaunawa ng biyaya. And yet, ay hindi po tayo napapaalalahanan na tayo pala ay nabubuhay in the nature of the law. We are saying that we are saved by grace, and yet the kind of life we have is the nature of the law. Na tayo pala ay nabubuhay sa ilalim po ng panuntunan ng demanding, easy to judge, criticizing, fault-finding, hindi pala natin alam na the kind of ministry that we are offering to the people around us is not the ministry that gives life, but rather the ministry that brings death, na ayaw naman po nating mangyari mga kapatid. Kaya po ako, halimbawa ako mga kapatid, kung kasama ninyo ako, when we have fellowship, or when we are talking mga kapatid, sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon, as I know that I am a recipient of the kindness or the goodness of God, consciously, mas gusto ko na pag magkakasama tayo, yung manifestation din po ng grace na tinanggap ko sa Diyos, ang ma-share ko po sa inyo. Sapagkat ako po yung recipient ng grace, and yet, the way I treated the people around me by the law, sorry, hindi ko alam na dahan-dahan ko pala silang pinapatay o dinadalhan po ng kamatayan na ayaw naman po nating mangyari. Kaya finally mga kapatid, ito po ang aking reminder sa inyo. Be sure that our relationship focus on the person and not to the rules and regulation. Again, be sure that our relationship focus on the person and not to the rules and regulation. Have you been in those homes or houses na ang inyong pong relasyon? Hindi ko po alam kung meron dito, pero siguro baka may mga makaka-relate. Kayo ba ay nabuhay sa mga tahanang ang mga kilos ninyo ay nakabase po sa mga panuntunan? And then when you break the rules, nag-aaway kayo, that's not a good kind of relationship. Again, nakataas po ang aking kamay. Sabihin ko po ito sa inyo. I have nothing against about having some rules and regulations sa bahay. Pero be sure na yung ating relasyon sa ating pong kasamahan sa bahay or maging sa kasamahan po natin sa church
ay hindi po nakabase sa ating pong mga panuntunan. Kasi nakakalungkot. Even sa church, mga kapatid, I've been in many churches na yung law of love kinain ng mga law of rules and regulation. Hindi ako magsasabi ng mga particular na mga situation. Pero marami na akong mga nakilalang church, marami na akong mga napuntahang church na imbis na yung biyaya ng pag-ibig ang siyang managana sa kanila pong samahan, mas naging makapangyarihan po ang mga panuntunan ng kanilang mga man-made rules and regulation. Well, ako po ay na-over-excite. Na-share ko na yung para next week. So, I have to stop now. Next Wednesday na lamang. So, ito po yung ating nais ko lang pong iwanan po ngayong gabing ito. Ito po, mahalaga po ito. Be sure that our relationship focus on the person and not to the regulation. Iyakin lamang po natin na kahit na meron po tayong mga pinapamalakad na mga panuntunan, pero give room to the person around you. Kasi when you do not give room to the person around you sa mga rules and regulation na yan, it can kills. Yan po yung letrang pumapatay dahil po ang batas, ang kautusan, hindi po siya nagbibigay ng tinatawag po na excuses. When you disobey, you have to punish, you have to judge, you have to receive the penalty what the broken law you have made. Kung ano yung batas na sinira mo. Pero tayo po mga kapatid, as a believers, tiyakin lamang po natin na kahit meron po tayo mga pinapatupad na mga panuntunan sa ating pong mga bahay o sa ating pong congregation, sa ating pong mga churches, especially sa mga churches po natin, as we are a believer and we are saved by grace, tiyakin lamang po natin that our relationship based on the person and not based sa ating pong mga man-made regulation. Church, if you are blessed, can we give the Lord a clap offering? Amen. 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 And amen. Okay.